So, magandang araw po muli sa pagpapatuloy ng ating financial management, financial education. So, ating tatalakayin ngayon ng very basic, Itong, itong ating ginagawa is financial education or financial literacy. So, ipaliwanag natin kung ano ba talaga yung, bakit mahalaga yung financial education. So, kaaral naman tayo, dumaan naman tayo from elementary, so high school to college. Nag-aralan natin yung may mga numbers, may mga numbers sa math or sa yung mga engineering yan, maraming numbers, mga accounting courses, business courses, maraming numbers. So kasama na ba doon yung financial education na ating ina-advocate? Kasama na ba yan doon? Sa tingin ko hindi eh. So hindi siya talaga particular na sinasama. Although napapahapiwan, so may mga subject tayo sa economics, may mga subjects, may mga courses na economics mismo, So but financial education is not really given emphasis, So ito yung iwan ko ba kung ito yung kulang. Tingin ko ito yung kulang sa atin, So kasi sa tingin ko ang financial education ay personal na pursuit, So ito yung ating dapat na nagsisikapan na matutunan. So ngayon marami nang nagpa-podcast, marami nang nagko-content regarding dito. So for me, personal finance is personal. Magkakaiba tayo ng sitwasyon, magkakaiba tayo ng mga drives, kakaiba tayo ng mga pangarap sa buhay. So, your personal finance might be different from my personal finance. Iba-iba tayong sitwasyon. But in general, yung financial education is generic naman eh. It is generic na dapat matutunan natin yung structure ng financial education for us to be aware na paano natin i-manage yung ating pinaghirapan na in a long term na sana pagdating ng panahon we will achieve that financial freedom. So bakit importante yung financial education? First and foremost, ito hindi tinuro sa ating financial sa ating conventional education. Hindi talaga siya tinuro ng maayos. Siguro may mga napapahapyawan na it is often overlooked, very very sad, very sad reality. It is overlooked, kasi in our conventional education, ano bang tinuturo sa atin? Tinuturuan tayo na magkaroon ng skills, magkaroon ng knowledge in order for us to find job. Ito yung ito yung pinaka-objective ng conventional education. So, pinaaral ka ng engineering para maging engineer. Pinaaral ka ng accountancy para maging accountant. So, para padating na panahon, pagtapos mo ng degree mo, pag nagkaroon ka na ng license o nagkaroon ka na makatapos ka na ng kurso mo, mga paghanap pa ng trabaho, So, tinuruan ka ng nursing para maging nurse, di ba? Is to earn money. Pero hindi naman tinuro sa'yo, pag nagsahod ka na, nakapag sweldo ka na, so paano mo ba i-manage yung sweldo mo? Hindi naman natin tinuro sa atin ng ganyan, di ba? Hindi natin tinuro. So it is overlooked na aspect ng education sa atin, Paano, kasi tinuruan tayo how to earn wealth, but hindi tinuro sa atin paano pahalagahan, paano palaguin, at paano protektahan yung pinaghirapan na yun, na paano yung wealth na makukuha natin sa ating trabaho. So without it, kahit na malaki ang ating na income, lalo na sa mga OFWs, kahit sa mga kasama natin sa uniform service, kahit malaki na ang sinasahod natin, hindi pa rin para bang feel natin para lang pera natin magic, na now you see na, and then nawawala na lang bigla.
So ito yung kasi we're not aware, no? So kahit yung mga medyo maliit lang yung sinasahod, pag marunong tayong mag-manage at magpalago, it will be uh, a wealth, no? Someday, pag yung thinking natin ay pang long term. So it teaches us first and foremost, ano ba yung importance ng financial education? First and foremost, tuturuan tayo na paano ba nagtatrabaho ang pera. So yung pera ay hindi lang siya fruit of labor, pero dapat yung pera ay magtatrabaho para sa atin, no? Kasi ito yung ating ina-advocate, ano? So we're just striving to earn money, no? So dapat yung kinita natin na pera ay darating ang time that it will work for us. It will work for us. Ito yung ating ini-strive na ina-advocate sa ating mga kababayan na yun dapat yung thinking natin, hindi lang yung pang short term na yung sahod ko ngayon ay may nakabayad lang ako ng utang ko, makakabili lang ako ng pangangailangan ko, ang bahala na bukas, bahala na yung 5 years, bahala na yung after 10 years. So hindi yun ang magandang thinking, ano? So it will lead us to brokenness, kumbaga. So it will teach us how money works, actually works. So ito yung money is just a tool, so dapat na intindihan natin yan as early as this time. Money is just a tool. It is not our objective lahat, na ultimate objective. So objective natin dapat is yung to attain financial freedom. To attain financial freedom is you should strive na yung money na in-earn natin ngayon ay tutubo, lalaki, at it will support us later on. It will work for us kahit nandito na tayo magtatrabaho. So ito ang tinuturo dito sa financial education is how to budget, to understand yung cash flow, sinasabi nga nila, yung pera ay dapat gumagalaw, sumisirculate. So in a way, dapat sa circulation na yun, dapat hindi siya napupunta sa wala o hindi napupunta sa waste. So diyan papasok yung savings and investment. So dapat you should understand that na mahalaga yung pagsisave. Then hindi lang pagsisave, but we should also invest because if we just save, hindi naman siya tutubo, ano? So first save muna kasi wala kang i-invest pag hindi ka magsisave. So wag natin diretso kagad tayo sa investment. Because in savings, we build up yung discipline o ba kung paano pahalagahan yung pera at paano protektahan na hindi naman nagagastos lahat. Isa rin dito is yung debt management or debt control, ano? So in financial education, turuan tayo paano i-control yung pangungutang. Hangga't maaari is eliminate yung mga utang. Kasi utang ay parang kulungan, parang kadena na it will hinder our progress kasi we feel imprisoned dun sa mga obligations, no? So hindi mo pa pinagtrabahuan ay ginastos mo na, no? Yun ang utang, di ba? Hindi mo pa pinagtrabahuan ay ginastos mo na. So babayaran mo sa after 5 years. So it will be a burden for us, no? Should also understand yung taxes and then yung inflation, how inflation affect us. So ito yung dapat pinag-aaralan natin. So lalo na if you are out of school na. So pagka magtatrabaho na tayo, hindi natin minsan binibigyan ng pansin yung mga ganitong mga bagay. So dapat we should allot time para maintindihan yung how inflation will affect us, yung mga taxes natin, how it will affect our earnings, So it will keep us informed, no? Dapat we'll always inform sa mga bagay-bagay. So it also prevents, pangalawa is it prevents costly mistakes. So ito yung ating iniiwasan. Kasi pag nagkamali tayo, medyo okay lang pag medyo bata ako pa. Medyo you still have time. Paano kung nagkamali ka, nasa retirement years ka,
ang dami mong pagkakamali, kumbaga hindi ka natuto sa mga pagkakamali, and you keep on repeating it. So alam mo uh, mahirap ang malubog sa utang, and yet you keep on repeating yung pangungutang, no? Lalo na sa mga kasama nating sa uniform service, alam mo uh, mahirap malubog sa utang, yet keep on going back do sa mga loan institutions just to get by, kasi nga hindi ka makapagpa-enroll ng anak, hindi ka hindi ka makabayad sa hospital bills kung hindi ka maglo-loan. So kasi hindi mo pinaghandaan, hindi ka nagkaroon ng emergency fund, so hindi ka kumuha ng insurance, so hindi ka tabi ng savings, so wala kang backup. So ito yung mga costly financial mistakes, So we have the tendency to overspend. So kung hindi tayo nagbabudget, minsan we stand a tendency to overspend yung ating kinikita, So pag sahod, hindi pa umabot ng 5 araw. Hindi pa umabot ng 5 araw, wala na. Kasi hindi tayo nagbabudget, So diyan rin yung tendency na we go into mga investment scams kasi hindi tayo aware. We are not aware dun sa mga red flags. So, malaki yung ino-offer nito babalik daw ang pera mo in 3 months time, in 6 months time, and then tuloy-tuloy na yung income. So tayo rin is because we are as human as we are, tayo ay madaling masilaw. Madaling masilaw. Aminin na natin yan. Madali tayong masilaw. So minsan hindi natin napag-aaralan kasi we are not financially educated. We are prone sa mga ganitong scheme, scheme na scam. So we fail to prepare for emergencies, Kasi hindi tayo aware na kailangan pala ng emergency fund, kailangan pala ng insurance, Kala natin ng insurance is just a burden. So if you're not aware na yung mga bagay na ito ay mahalaga, then we have the tendency to just set them aside or hindi siya bigyan ng halaga. So kung natin ng emergency, doon na naman tayo babalik, doon na naman tayo sa mga savings sa mga loan association. So yun ang ginagawa natin yung emergency ay yung mga loan institutions or yung mga credit card. So go back na naman tayo doon sa cycle of pangungutang. So we neglect the compounding effect of interest ng mga utang. So hindi siya pala natin, sige lang, bayaran lang natin sa next month, minimum ng ating mga credit card, without counting yung how much the interest will affect us, napakalaki ng interest ng mga credit card. So if you are not aware of that, ay magiging burden sa atin, so dapat naintindihan natin yan. And then the same thing, kung yung burden ng effect ng mga interest, so dapat maintindihan rin natin sa financial education yung good effect naman ng compounding, which is yung pagtubo ng pera mo, Yun ang sinasabi natin kanina, yung money working for us, yung magic effect of compounding, ba? Sabi nga ni Albert Einstein, it's the eighth wonder of the world, is yung magic of compounding in favor for us, If we put money sa mga vehicle, we invest them in a right investments, lalo sa mga uniform service, pag nilagay mo yan sa mga savings in loan institution as capital or as a capital or capital contribution, it will generate income, I'll tell you, isa yan sa magiging fallback natin pagdating ng panahon, not just our pensions, kung makapag-retire kayo, not just your pensions, yung compounding effect niyan, if you start early, you will appreciate it, sabi nila, mahirap lang yan sa umpisa. Mahirap sa umpisa kasi we're not used to it, but
pag nakita mo na yung if it will grow, no? If it will grow, makikita natin yung difference, ano? So I will share to that, ano, mga other topics, ano, sa parating ng panahon, sa paano natin i-develop yung yung savings, ano, sa compound. So kasi yung habits over time will develop, ano, sa pagsisave, ano, sa pag na-appreciate natin itong power of compounding. uh, uh, the habit ng pagtatabi ng pera, it will just develop, magiging normal na lang yan. Kung dati nagiging normal lang sa yung pangungutang, yung pagsisave, kahit medyo malaki-laki na, yung pagsisave, magiging normal na rin, no? So ito naman ay sanayan lang, kumbaga, sanayan lang. Yung negative, pag nasanay ka, maging normal sa'yo. But yung positive na pag-uugali o yung habit ng about sa pera, pag nakasanayan na, magiging normal na rin sa'yo. It will work for your own favor, no? For our own good. So ito yung magiging kuha natin. It will help us, ano, we will not appreciate it for a few years, but after 10 years, after 20 years, in the long run, it will definitely help us, ano, to gain, to have a financial freedom parating ng panahon. So dapat maintindihan natin na yung compounding will work only if we reinvest, ano, we earn yung ano may nagiging dividendo o nagiging interest ng ating pera, and then we reinvest. Hindi natin maintindihan yan if we are not educated dito sa concept ng compounding. So let our money work for us later on, ano, kahit natulog tayo, tuloy-tuloy pa rin na matrabaho ang pera natin. So hindi siya napapagod, hindi siya magrereklamo, hindi siya mag-aawol, so hindi siya mag-i-strike, kasi ang pera naman ay wala namang emotions yan. Hindi yan magrereklamo. So dapat alam natin kung saan dapat yung safe, saka yung mag-earn siya na hindi siya kakainin ng inflation. And it builds our confidence and independence. So pag we are financially educated, we will be confident na tama yung ating ginagawa, tama yung ating pinaglalagyan natin ng ating mga pera, tama yung paggagastos natin. We will have that confidence and independence, ano? Hindi tayo aasa kung kani-kanino lang, hindi tayo aasa sa ating trabaho lang, kasi our work is just temporary. Maaari tayong mawalan ng trabaho, no? Isang pagbabago lang sa sistema, no? Lalo ngayon sa emergence ng artificial intelligence, ng automations, our work is in danger na mapalitan tayo ng mga robots at saka ng artificially intelligent technology, no? So hindi naman tayo artificial, tayo ay totoong tao. So tayo ay pwedeng palitan ng technology. Ito yung kan natin. If you're not preparing for that, because you're not financially educated, then we will fall victim dun sa situation na gano'n. We find ourselves hindi prepared. So dapat maintindihan natin kung ano yung language ng financial world, ano? Yung interest, yung equity, yung dividends, ano? Maintindihan natin yan. Yung compounding, ano? Maintindihan natin if you are financially educated. So yung mga terminology na yan ay hindi naman actually strange, and narinig naman natin yan paminsan-minsan. If you're not giving attention, hindi natin ano ba talaga meaning yan. So yun ang kuha natin. So hindi lang tayo magre-rely sa advice ng ibang tao, no? If you're financially educated, we will be the one who will decide. Kasi if we let other people decide for us, no, or we rely just on sa mga advices nila, maaaring hindi siya applicable, kasi tayo nakakaalam, tayo nakakaintindi sa ating
sa ating financial situations. So, pag naintindihan natin yan, at we are financially educated, we know what to do, we know to how to navigate doon sa mga situations na gano'n. We will not panic kung kakaroon ng ups and downs sa market, ano. At this time, the world is so volatile, ano. Left and right yung kaguluhan, yung pagbabago ng mga presyo ng bilihin ay very erratic, mabilis umakyat, ano, mas maraming akyat, ano, wala na gaanong bumababa. So, pag we are financially educated, hindi tayo magpapanik, hindi tayo bigla nang bumagsak yung stocks, we withdraw kagad natin yung ating itinabi doon. And if you're not financially educated, yun ang tendency natin kasi matakot tayo, baka mawala yung pera natin. So, if you're financially educated, we understand that kung bumagsak man yan, it will eventually go up. No? Babawi at babawi yan. No? So, yun ang natin. Yun ang dapat na thinking natin. If you're financially educated, alam natin yan. No? So, ano pang ma-advantage ng financially educated? We will appreciate yung halaga na having this multiple source of income, no? So kung financially educated ka, you will appreciate, you will understand na mahalaga yung marami tayong source of income. So hindi lang tayo nagre-rely sa ating trabaho, hindi lang tayo magre-rely sa isang source of income, no? Kahit sa isang tao, if you're in a family, hindi dapat umaasa sa isang tao lang. Paano yung tao na inaasahan natin na magkasakit? God forbid, no? Mga hindi inaasahan na pangyayari. So, balintong tayo lahat kung yun lang inaasahan natin. O di kaya, isa lang yung inaasahan natin, yung trabaho lang natin. So, ito yung maintindihan natin na we should build up skills, no? Maraming available na skills na pwede nating ma-generate, ano? As time goes by, maraming businesses na pwede nating i-venture out, ano, kahit na pang small time lang sa umpisa, it will eventually help us, no? Pakunti-kunti lang yan, pag marami naman, it will generate a good sum of money pagdating ng panahon. So you should understand how to invest in assets, ano? So dapat ang na-invest natin ay hindi lang liabilities. Akala natin pag bumili tayo ng magandang sasakyan, brand new na sasakyan, asset na yon. But if that car will not generate income, it's just a liability. Mahal ang mag-maintain ng sasakyan. So, maintindihan natin kung ano ba dapat ang binibili natin. Ito ba ay asset? Will it generate income later on? No? Kung di man kagad-agad, will it generate or will it increase its value? No? Yun ang dapat naintindihan natin. If you're not financially educated, akala natin lahat ng binibili natin are assets, no? So if you're financially educated, we will understand and we will be selective sa pamimili natin kasi alam natin na hindi naman lahat ay asset, no? Hindi lahat na binibili ay asset. Minsan karamihan ay liabilities. We will understand yung leveraging, ano, leveraging ng yun ang sinasabi natin, yung compounding is a way of leveraging. Ibig sabihin, it will help us diversify our investments, ano, na in a way hindi lang iisa, no? So kung yung isa ay medyo nag-down, yung iba ay babawi, no? So it will create balance, no? Ito rin sa mga bagay na matututunan natin if you are financially educated. It will encourage us to think in long term. So ito yung nagiging tendency ng tao is we're just thinking of sometimes ngayon or hanggang bukas lang or next month. So we should think in long term, no? So ano bang mga long term na dapat pag-iisipan natin? Yung our retirement, ano, yung talagang retirement na talaga. Hindi lang yung retirement mo sa military service. You just spend 20 years, pwede ka na mag-retire. But, yung ultimate retirement,
Kasi you retire after 20 years, I don't think kung if you're already financially stable, so you will still look for work or look for another source of income. So dapat napag-iisipan mo yan, in my retirement years, magkano dapat ang kailangan ko to survive. Not just to survive, but to enjoy the remaining years of your lives. So isama na dyan yung estate planning. Estate planning. So ano ba? Yung magpaplano ng ating may iwan sa next generation. Pinaplano pala yan. Yes, of course. Huwag nating lalo na pag if we generate yung mga assets. Kasi pag, if you're not planning it, no, baka mawala lang yan o makalimutan. At worst case scenario is baka pag-awayan ng mga magmamana. So dapat pinaplano rin yun para it will create harmony, no. It will be your legacy. Sana magiging legacy mo yan at hindi siya pinag-aawayan, no? So dapat yun ang kuha natin yung estate planning. So yung risk management, no? Sama rin dyan yung risk management, yung halaga ng insurance. So wag natin tong isipin as burden, no? Hindi burden ang insurance. If you are financially educated, we will understand that insurance is essential sa atin, life or health or disability insurance are very important. Although hindi naman sa very priority kaagad. Priority natin yung emergency fund, yung savings, but eventually they will become part, no, pag na-balance mo na lahat yan. They will also become part ng mga priorities dapat, sa ating buhay pinansyal. In short, no, financial education is like a map and compass. So pag nagta-travel tayo, no, ngayon mayroon na GPS, mayroon ng Google Map. So it is our Google Map, financial education sa our Google Map. Mahirap makarating sa paruroonan pag wala nito. It will help us, although masipag tayo, although nagsusumikap tayo, but if you're not financially educated, hindi kompleto yung ating financial journey. So it's not just earning money, but how to manage, how to make it grow, and how to protect it, no? So ito yung tuturo sa financial education, paano palaguin at paano protektahan yung ating pinaghirapan. And then hoping that later on, itong pinaghirapan natin will be a generational wealth, mapapamana natin sa next generation. Kasama na dyan yung financial education, no? So yung values na natutunan natin sa financial education, pagpapahalaga ng pera, pagpapahalaga ng reputasyon, pagpapahalaga ng honest pagkuha ng pera in an honest way, sa panahon natin ngayon. Yung honesty is and I don't know kung nawala na sa dictionary. So sana sa maliit na sharing na ito ay intindihan natin yung halaga ng financial education. And we will allot time to have financial education. Maraming sources. It could be books, it could be podcast, it could be simpleng video na ganito. You should allot time, no? Hindi lang sa telenovela, hindi lang sa mga chismis at saka mga political bickering ating naglalaanan kasi they're stressful. Should allot time. This is for us, This is for us. So sana na may natutunan ka sa ating kunting sharing at should keep on advocating na ito ay mahalaga lalo na sa mga kapwa OFW at sa mga kasama natin sa uniform service. So maraming salamat at God bless us all.